Ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency. Bukod na sinabi na, ang dami na nagsasabi na, ay yan mismo tinuro si Raul Manuel, who was sitting right here a few months ago, di ba? Na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA, sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number 2, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace talk ka, you impliedly admit na legitimacy nung ginagawa ng mga tao. Mat nakikipag-usap ka, criminal yan eh. Rebelde yan eh. They seek the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon, pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal, hindi kinakausap. Kinukulong yan at pinoprosecute yan. Peace talks. Number 3, wini-weaken nila yung yung NTF-ELCAC. Iyan yung almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number 4, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP-NPA, yung mga nasa Kongreso. Binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses, malakas pa boses, kaysa sa mga tao ng mga legitimate na mga congressmen. Yung sina Manuel, sina Franz, sina Brosas. Binigyan nyo na naman ng boses. Number 4, number 5, kung ano man, ang dami eh. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na mismo aamin, give up ka na, ma-acquit si De Lima. What are you saying? Hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, ma-acquit na yan. And then, na-embolden tuloy si De Lima. Sasabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo siya pa biktima no? Kaya nga sabi ko, hinahamon ko si De Lima, day of reckoning. Demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tingnan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung nagdemanda sa kanya sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na-demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nag-recant. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na-demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Didemanda mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpag pa yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, that sends the wrong signals na this government is soft on crime, na embolden yung mga kriminal. Alam nyo, ito yung anak ko, nag-aaral law, hindi, nagta-tricycle, nag-MRT, nag-jeep yun, nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo yun para maranasan niya. Ganun ako working student ako I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako, totoo naman yon. Sabi niya, Dad, okay na, hindi na ako pwede niyo na ako hindi ipasundo sa SM pagbaba ko ng bus. Yung SM kasi 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, nung panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu. Sasabihin lang nung pusher doon sa tricycle, etong 100 piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Kasi yung leader noon, napatay, nanlaban Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit, Sir? Nakakatakot sa amin, maglalakad ako roon. Nagkakapag-overtime na, wala nang gulo. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mag-overtime ng sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Sinasabi nila, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Paano hindi gagaya? Nagwo-worsen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Wala naman sila sa field. Hindi naman, sila may driver, may security. May bulletproof. Tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang nasasabak dyan. Pag nagre-reklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Anong klaseng administrasyon to? Alam nyo, ako, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi yung mga nagsasabi diyang loyalista daw sila, kami po, hindi namin iniwanan ng mga Marcos,
eto, I'm not ashamed to say, kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr., ni Cory Aquino, extra-constitutional yun. Hindi dapat nangyari yung people power, hindi po kami umalis dyan. We were hoping that someday soon, yung buwisit na buwisit kaming narrative ng mga dilawan, na diktador si FM, ganito, ganon, etc., ay mabibilay. Sabi namin, someday, all lies will vanish. Nagkaroon na ng pagkakataon ma-redeem yung Marcos name nitong anak niya. Anak, no less. How many people have been given that opportunity? Very, very few. Si Pinoy, si GMA, presidente ang ama, naging presidente yung anak. Ni-squander na nga ni Noy Noy yung legacy ng nanay niya, whatever legacy that is. Eto, sa halip na ipakita niyang hindi authoritarian, libertarian, maganda pamamahala, walang corruption, walang kriminalidad, na alam namin yun ang totoo nung martial law, disagree or not, ganun yun ang aking yun ang aking experience, sinayang niya yung opportunity, and history seems to repeat itself. Those of you old enough to know, di ba, one of the issues, hindi ko sinasabing totoo, one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Nanghihinayang lang ako kasi all along we thought that mako-continue yung dati. Ang nangyayari, sorry to say mukhang tama si Pangulong Duterte, he is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government.